Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, nako, medyo ano po ito nakakagulat. Kasi ngayon lang po tayo nakakita mga kababayan ng Speaker of the House, no? Na malapit sa Makabayan Block. Ito po yung post ni Tio Moreno, mga kababayan. Makikita po sa post na ito si Speaker Romualdez at ang Makabayan Block. Hindi po natin alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan, no? Pero medyo masaya po sila. Yan, si Sarate, buhay pa pala ito. Si Brosas, yan mga kababayan, di ba? Ito rin, no? At ito silang lahat mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo dito sa ating Speaker of the House? House Speaker Martin Romualdez. Yan, ano kaya ang kanilang pinag-usapan? At mukhang masayang-masaya ang Makabayan Block sa piling ni Speaker Romualdez. Ito nga po yung caption ng balita. Hindi to balita. Post lang po ito sa Facebook. Ito ang sabi, Kaya yan yung sinasabi ko. Bakit pa tayo mag-question and answer dito? Para atakihin nyo ako. Ito palang sinabi ni BP Sara, mga kababayan. Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Di ba? Ang susunod noon na halimbawa ko ay yung budget na yun, yung mga kababayan, yung budget ng Office of the Vice President, no? Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release. Ang Makabayan Block, sabi nila, may meeting kami with Kong Martin Romualdez. Pinag-usapan namin ang pagtanggal ng confidential fund. September yon. So mga kababayan, dito po, bistado po ang Makabayan Block at si Speaker Romualdez, no? Ano po ang yung masasabi dyan? Talagang planado pala. Planado ang mga nangyayari ngayon dyan sa House of Representatives. Ito pa mga kababayan, si Remulla. Si SOJ Boying Remulla, ay hindi pabor, para sa house arrest ni Pastor Apollo Kibuloy. Well, anyway, karapatan niya po yan kasi siya po yung Pero ito, pakinggan po muna natin, no? Para mas lalo nating maintindihan at bigyan po natin ng reaction. Baka kasi, diba? Ito. Baka kasi naghuhugas kamay lang Yung sa issue naman po ng house arrest, kasi yung camp din po ni Pastor Apollo Kibuloy are floating the idea na kung hindi na ma-resolve yung custody transfer, house arrest. Just want to ask, pag ganun po ba, sir, kasi normally yung mga lawmakers yung nagbibigay ng mga ganun privilege. Open din ba yun, sir, sa mga kumbaga hindi naman lawmakers? Yung house arrest. That's under the court's jurisdiction, discretion. But as far as I remember, yung mga binibigyan ng house arrest, yung mga hindi nag-resist o kaya pumayag kagad na maaresto. Yung mga nanago at nagpahirap sa gobyerno, madalang tayo bigay ng house arrest sa mga tao nito. Kaya ito, talaga nasa korte yan. Marahil, may mga kaso rin kung nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman, pinibigyan din magkaroon ng house arrest. Pero this is really something that we're not ready to discuss because it is within the court's ambit. Hindi tayo ang dapat sumagot sa bagay na ito. Sir, what about yung pagtatakip ng mukha sa kanyang? So yan mga kababayan, tinatanong patungkol po doon sa pagtatakip ng mukha. Ito po ang sagot. Pinagsan daw siya ng PNP, and even yung kanyang mugshot. Parang may difference daw kasi sa pagtrato ng mga suspect, kumbaga doon sa mga ordinary. Exactly what we said. Hindi dapat gano'n na nangyari. Sinabi na namin dati yun. Dapat yan, fair is fair. Nilagay mo nga sa wanted poster, hindi mo ilalagay sa hindi mo naman ilalabas na talagang nahuli mo, ipapakita yung mukha. Dapat pinakita yung mukha.
So yan mga kababayan, klarong-klaro po dapat pinakita yung mukha. Sabi po ni DOJ Secretary Buying Rimulya. Pero, teka lang, balikan nga po natin yung anak ni SOG Buying Rimulya na nahulihan ng ipinagbabawal, no? Eto po yun Tingnan niyo po mga kababayan. Yung Sir, matabang any yan. statement, sir? Ayan, On your acquittal? Kita mo mga kababayan, anak ni SOG Buying Rimulya, pinalaya na. Okay. Pero tingnan nyo, bakit nakatakip po ang mukha? Doon nga rin sa pagkakahuli, yung naka-orange po siya, di ba? Na damit, nakatakip rin ang mukha. Nasaan ang hustisya dyan? SOG Buying Rimulya, baka naman. Naghuhugas kamay lang yata kayo dito kay Pastor Apollo Kibuloy Yan na nga bang sinasabi natin babalik at babalik rin sa inyo yung mga pinagsasasabi nyo Dito sa anak nyo, nahulihan yan, hindi nakulong Dahil kayo ang sekretary. Ganun ba yun? Di ba natanggal nga yung nakahuli sa kanya. Well, anyway mga kababayan, ang gusto ko lang i-point out dito, no? Kung bawal ang pagtatakip ng mukha kay Pastor Apollo Kibuloy, bawal din sana ang pagtatakip ng mukha dito sa kanyang anak. Diba? Ito. Yan po yung anak ni SOG Buying Rimulya. Well, anyway, wala na po tayong magagawa dyan. Tapos na po yan Ito na lang mga ka-review natin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan ang video ito. Na kung saan talagang bira ni Vice President Sara Duterte ang mga ito. Ay nako. Ito na po. VP Sara Duterte, hawak lang ng 2 tao ang budget ng Pilipinas. Okay? Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Okay, klaro yan Pinag-usapan natin ito kahapon sa ating vlog. Ngayon, ito na, may pangalan na po na ni-reveal si VP Sara. Hawak po ang budget ng Pilipinas sa Kongreso. Kongreso kasi yung magdi-decide Hawak, 2 po ang magdidesisyon. Si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Kayo palang 2. Kayo palang 2 ang may hawak sa budget na ito. Budget ng Pilipinas. Yan ay sabi ni VP Sara. Patuloy. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito. Pero mga kababayan, pinasisinungalingan po ito ni Zaldico, mga ka-review natin. At sinasabi pang, ito ang yung sinabi ni VP Sara ay isang pambubudol. Sa taong bayan, gaya po ng ginagawa ng kanyang ama. Sinabi po ni Zaldico na peke ang war on drugs, ang good governance. Aba, mga kababayan, dapat po siguro maglabas ng ebidensya. Itong si Ko, patungkol po dyan sa sinasabi niyang peking war on drugs and peking good governance. Sa bagay mga kababayan, hindi pa tayo nakakatikim ng good governance. Kaya siguro nasasabi ni Ko na yung good governance ni PRRD ay peke pa rin para sa kanya. Kung peke po ang good governance ni PRRD, gusto naming maging peke na rin ulit sa susunod na eleksyon. Ang good governance at si VP Sara na. Diba? Ang maging magpatupad ng peking war on drugs at peking good governance. At least, peke man, ramdam ng taong bayan. Diba? Ngayon, siguro ko ngayon, bilib na bilib kayo kaya PBBM, diba? Itong sinasabi ko kasi hindi niya sinasabing peke. Naghihirap naman ng taong bayan. O kayo mga kababayan, mamili kayo dito sa sinasabi ni Zaldico. Doon ba kayo? Dito kayo sa makatotohanan? Ewan ko na kung makatotohanan. Puro nga kasinungalingan na naririnig natin. Diba? Or dito kayo sa sinasabi niyang peke na mga ginawa ni PRRD, mga kababayan. Dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ito na yung sinabi ni VP Sara.
na may ikukwento ako sa buong bansang Pilipinas kung ano talaga ang nangyari, bakit nag-resign siya bilang gabinete ni PBBM. At isa sa mga dahilan ay ito, ang budget po natin. Nako. Wala tayong kalayaan na i-control bilang Vice President kasi merong dalawang tao na may kinalaman dito. At heto na. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Okay. So nag-propose siya ng 5 billion. Classroom construction. Makinig. Mga bangag dyan. Mga bangag vloggers, makinig. Kay VP Sara. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Grabe. So yan mga kababayan, ha? Ang tanong, bakit po sila hihingi sa Vice President? 'Di ba? Kung ang ganitong kalakaran ay nangyayari noon siguro mga kababayan, kaya siguro ko itong mga kongresista, no? Ha? Ay busog na busog nung panahon siguro ni Lene. Ha? Or kung sino mga vice presidente. Nahawak din nila, 'di ba? Kasi mag-propose lang yung vice presidente ng, for example, yung sinabi ni VP Sara. O tapos, yan, uunti-unti na ng mga buhaya. O paano na? Kung, for example, mga kababayan, malaki kasi yung diferensya eh. Tingnan nyo. Kung, for example, binigay ni VP Sara doon sa mga congressman. Kung hindi pinagawa ng schools, di ba? Ng mga paaralan, hindi pinagawa. Sino ang sisisihin ng taong bayan? Si VP Sara. Si VP Sara, bakit? Sa pondo niya yun eh. Diba? Siya pa rin ang sisisihin kasi pondo niya yun. Dapat siya rin ang gumastos or siya rin ang magpagawa ng mga project na naaayon doon sa kanilang proposal. May makita naman pag sisilipin na ng COA. Hindi, wala kasi akong experience sa ganyan. Grabe. 5 billion? That's for the classroom? Nangingialam pa kayo? Grabe naman. Hindi kayo naaawa sa mga guro at sa mga estudyante? Ang proposed budget is 5 billion. Tapos, hihingan pa nyo? Pakikialaman nyo pa? At hindi sanay si VP Sara ng ganyan. Kasi kung what's allotted for the budget is that for classroom yan. Bakit kayo hihingi pa dyan? Ang kakapal ng muka ninyo. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction Correct. ng mga classroom. Nagulat ako. Yung 5 billion, diretsyo na yun. Kasi yun ang nakasaad doon sa lista. Itong 5 billion na ito, para ito sa classrooms ng ating mga estudyante at mga guro. Bakit ninyo pakikialaman? Humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? Grabe. So kakatingan nila yung... So yan mga kabayan, nagkakabukingan na nga dito sa House of Representatives. Nako, sana nailista ni VP Sara yung mga congressman na lumapit sa kanya. No? Ayan, I think recorded na yan mga kababayan. At anytime soon, maaaring ilabas din yan, no? Ni VP Sara para balaan ang taong bayan, di ba? Na sa susunod, huwag na po tayong bumoto ng mga katulad nitong mga congressman na puro pera lang, di ba? Ang nasa isipan. Ano kayo mga kababayan? Ano kaya? May pagtatanggol pa kaya ng mga kontra Duterte? Yung mga ganitong congressman, mga kababayan, may ipagtatanggol pa kaya nila? Well, anyway, mga karibin natin, may pagtanggol man sa hindi. Basta malaman ng taong bayan ng totoo. Ito kasi nangyari, mga kababayan. Si VP Sara, no? May ebidensya siya. Nandyan, di ba? Nasa papel. May resibo siyang ipinapakita. But dito naman kay Saldico, mga kababayan, yung accusation niya kay VP Sara at sa pamilya ng Duterte, puro kyaw-kyaw lang. Wala siyang pinapakita.
O yung sinasabi niyang fake good governance, anong ebidensya mo? Masayang-masaya nga yung mga tao dahil may pandemic pa nun. Ramdam ng taong bayan na may gobyernong tumutulong. Diba? Ngayon, kahit magbigay ka ng ayuda, mamigay ka ng ayuda, wala rin eh. Hindi nararamdaman ng taong bayan na tulong ba ito? Or pamimili na ba ito? Namimili na sa palengke. Diba? Ang point ko lang mga kabayan, magpakita rin ng ebidensya itong si Zaldico. Yan sa sinasabi niyang fake na war on drugs at saka fake na good governance ni PRRD. At itong sinasabi niyang nambubudol lang si BP Sara. Diba? Magpakita po sila ng ebidensya para maniwala ang taong bayan. Like for example, sa sinasabi ni BP Sara, may resibo po siyang ipinapakita. No? Hindi po puro salita. Wala na yung mga kabayan, ano man po ang reaction, opinion, or criticism sa video ito. Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Alright? Maraming salamat po.